sa ilalim ng malamlam ngunit marangyang ilaw ng Grand Hall, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay kumikislap, na parang malamig na mga bituin na hindi kailanman magbibigay init. Tahimik na nakaupo si Shen Yu sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang presensya ay sapat upang gawing mabigat ang hangin sa paligid, na para bang kahit ang paghinga ng mga tao ay kailangang humingi ng pahintulot mula sa kanya. Suot niya ang isang itim na suit na perpektong humuhugis sa kanyang katawan. Maayos, kontrolado, halos perpekto. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng interes, walang init. Parang isang lalaking matagal nang napagod sa paulit-ulit na eksenang hindi niya pinili, ngunit hindi rin niya matakasan. Habang sa harap niya ay isang babaeng may eleganteng postura ang nagsasalita tungkol sa kanyang edukasyon, mga parangal, at kung gaano siya karapat-dapat maging asawa ng isang taong tulad niya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila nagiging tahimik sa pandinig ni Shen Yu. Parang isang pelikulang nakamute kung saan gumagalaw ang mga labi ngunit walang tunay na kahulugan. At sa gilid ng kanyang paningin ay ang isang tasa ng tsaa na dahan-dahang naglalabas ng manipis na usok, paakyat, paikot, parang sinusubukang makatakas mula sa isang bagay na hindi nakikita, isang imahe na hindi niya inaasahang mapapansin, ngunit hindi rin niya maalis sa kanyang isip hanggang sa bahagya siyang nagsalita. Malamig at diretsyo, ilan pa? At ang assistant na nakatayo sa likod ay agad na sumagot na ito na ang ika-128 babae, na para bang isa lamang itong numero sa mahabang listahan ng obligasyon. At sa sandaling iyon ay may bahagyang ngiti na sumilay sa labi ni Shen Yu, hindi dahil siya ay natuwa, kundi dahil napagtanto niyang kahit umabot pa ito sa 1,000, wala pa ring magbabago. Dahil hindi niya hinahanap ang perpekto, hinahanap niya ang isang bagay na hindi kayang ilarawan ng mga resume, hindi kayang ipakita ng mga medalya. Isang bagay na marahil ay wala sa mundong ito. Sa kabilang dulo ng gusali, sa isang masikip at mainit na kusina kung saan ang singaw ng tubig ay kumakapit sa balat at ang ingay ng mga kaldero ay parang walang katapusang ingay ng buhay na pilit tumatakbo kahit pagod na. Mabilis na kumikilos si Chao Yueyue habang hawak ang isang tray. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig kahit pilit niya itong pinipigilan. At ang kanyang paghinga ay hindi pantay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga matang nakatingin sa kanya, mga matang may halong paghusga, pangungutya, at isang uri ng malamig na distansya na parang sinasabi na hindi siya kabilang dito, na kahit nandito siya ay isa lamang siyang pansamantalang presensya na maaaring mawala anumang oras. 2 araw pa lamang mula nang makalabas siya sa kulungan, ngunit tila hindi pa rin siya tunay na malaya. Dahil ang mga tanikala ay hindi lamang gawa sa bakal, kundi gawa rin sa alaala, sa mga bulong, sa mga salitang hindi niya marinig ng malinaw ngunit sapat upang maramdaman niya ang bigat nito sa kanyang dibdib. Hanggang sa bigla siyang tawagin ng manager at iabot sa kanya ang isang tasa ng tsa na kailangan niyang dalhin sa VIP room. At sa simpleng sandaling iyon ay may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaan sa kanya. Isang tahimik na babala na parang may mali, ngunit hindi niya kayang pangalanan. At nang tanungin niya kung bakit siya ang magdadala nito, ang sagot ay isang malamig na ngiti at isang simpleng pangungusap. Dahil ikaw ang pinakamadaling palitan, na tumama sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang sigaw. Dahil iyon ang katotohanang matagal na niyang alam, ngunit pilit niyang hindi pinapansin. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa VIP room, ang ingay ng kusina ay unti-unting nawawala at napapalitan ng isang katahimikan na mas nakakatakot. Ang hangin ay mas malamig, mas malinis, ngunit mas hindi kanya. At ang bawat hakbang niya ay parang may kasamang bigat ng nakaraan. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang paalala na siya ay papasok sa isang lugar na maaaring magbago sa kanya o tuluyang sumira sa kanya. At sa harap ng pintong may nakasulat na VIP room, isa ay sandali siyang huminto. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakataas, ngunit hindi agad kumatok. Dahil sa loob ng ilang segundo
ay bumalik sa kanyang isip ang isang alaala, isang malamig na selda, isang gabing walang katapusan, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na parang walang liwanag na darating, at mahina niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang sinasabi sa sarili na hindi na siya babalik doon, na kahit anong mangyari ay kakapit siya sa kahit anong pagkakataong mayroon siya ngayon. Hanggang sa dahan-dahan siyang kumatok at marinig ang isang boses mula sa loob. Mababa, kalmado, ngunit may bigat na hindi niya maipaliwanag. At nang buksan niya ang pinto at pumasok, doon sa sandaling iyon, sa pagitan ng malamig na liwanag at tahimik na hangin, nagtagpo ang dalawang mundong hindi kailanman dapat nag-cross. Ang mundo ni Shenyu, na pagod na sa lahat, at ang mundo ni Chao Yueyue, na halos wala nang natitira. At kahit wala pa silang alam, kahit wala pang nagsasalita ng kapalaran o pag-ibig, may isang bagay na nagsimula na, isang tahimik ngunit hindi maiiwasang banggaan ng dalawang kaluluwang parehong sugatan. At sa gabing iyon, sa simpleng tray ng tsaa na hawak ng isang babaeng gustong mabuhay, at sa malamig na tingin ng isang lalaking wala nang gustong maramdaman, nagsimula ang isang kwento na hindi na nila kayang pigilan. Pagkasara ng pinto, tila mas lalong naging tahimik ang silid. Isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi lalong nagpapalinaw sa bawat maliit na galaw, bawat paghinga, bawat tibok ng puso. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Chao Yueyue ang bigat ng presensya ng lalaking nasa loob bago pa man niya ito tuluyang tingnan. Habang dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa mesa at pilit pinipigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, dahil kahit hindi niya alam kung bakit ay may kung anong pakiramdam na nagsasabing ang simpleng pagpasok niya sa silid na ito ay hindi basta aksidente, kundi simula ng isang bagay na hindi na niya makokontrol, at nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang tingin. Doon niya nakita si Shenyu, nakaupo pa rin sa parehong posisyon, ngunit ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim, ngunit hindi galit, malamig, ngunit hindi walang laman. Parang sinusuri siya nang hindi niya namamalayan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napahinto ang kanyang paghinga kahit saglit lamang, bago niya agad ibinaba ang kanyang tingin at mahina niyang sinabi na ito na ang in-order nitong tsaa, sabay atras ng isang hakbang na para bang gusto niyang umalis agad sa lugar na yon bago pa may mangyaring hindi niya kayang harapin. Ngunit hindi agad nagsalita si Shenyu, bagkus ay tumingin lamang sa tasa ng tsaa. Ang usok nito ay bahagyang kumikilos sa hangin. At sa ilang segundo ng katahimikan ay tila may kung anong nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang napakaliit na pagbabago na halos hindi mapapansin ng iba, ngunit sapat upang maramdaman na may mali. At nang marahan niyang inabot ang tasa, ay bigla siyang nagsalita. "Sigurado ka bang iinumin ko ito?" Isang simpleng tanong, ngunit may bigat na tila, kayang basagin ang manipis na katahimikan sa pagitan nila. Dahilan upang bahagyang mapataas ang ulo ni Yueyue? Naguguluhan, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang isagot. Dahil sa totoo lang, ay hindi rin niya alam kung ano ang mali. Naramdaman lamang niya iyon kanina, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Pinili niyang sumunod, dahil iyon ang mas ligtas, dahil iyon ang mas madali. At sa sandaling iyon, ay tila naramdaman niya ang parehong desisyon na iyon na bumabalik upang habulin siya. "Kung wala na po kayong kailangan," mabilis niyang sinabi. Pilit pinananatiling kalmado ang boses, kahit ang dibdib niya ay unti-unting sumisikip, at nagsimula na siyang umatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, ay narinig niya ang boses ni Shenyu muli. Mas mababa, mas direkta, "Huminto ka." At sa simpleng utos na iyon ay tila kusang tumigil ang kanyang mga paa kahit hindi niya sinasadya, dahil may kung anong awtoridad sa tono nito na hindi niya kayang labanan. At sa sandaling iyon ay unti-unting tumaas ang kaba sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot sa lalaki, kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay na malapit nang mangyari. Hindi pa man niya tuluyang naiintindihan ang sitwasyon ay bigla niyang naririnig ang magulong yabag sa labas ng pinto. Kasunod ang mahihinang bulong at isang pamilyar na boses na agad nagdulot ng panlalamig sa kanyang likod.
ang manager, at sa sandaling iyon ay tila bumalik ang lahat. Ang mga titig, ang mga bulong, ang pakiramdam na siya ay isang kasangkapan lamang. At bago pa siya makagalaw, ay biglang bumukas ang pinto ng bahagya. Sapat upang marinig ang sinabi ng manager sa mahinang boses, ngunit puno ng pananakot. Siguraduhin mong maiinom niya. At sa simpleng pangungusap na yon, ay parang tuluyang nagdikit-dikit ang mga piraso sa isip ni Yue Yue. Ang kakaibang pakiramdam kanina, ang mapanuyang ngiti ng kasamahan niya, ang biglaang pagpili sa kanya upang magdala ng tsaa, lahat ay hindi aksidente. Sa loob ng ilang segundo ay tila tumigil ang oras at ang kanyang isip ay mabilis na naghanap ng paraan, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo lamang, nahuli sa pagitan ng takot at kawalan ng magawa. Hanggang sa bigla niyang naramdaman ang init na unti-unting umaakyat mula sa kanyang tiyan. Isang kakaibang init na hindi niya maintindihan. At doon niya napagtanto na hindi lamang si Shen Yu ang target, kundi pati siya. At ang realization na yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, kasabay ng nag-aalab na init na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Dahilan upang bahagya siyang mapahawak sa gilid ng mesa, ang kanyang paghinga ay naging mabigat, hindi pantay, at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Shen Yu sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumitid, habang sinusuri ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon, bawat maliit na galaw, at sa loob ng kanyang isip ay mabilis na gumagalaw ang mga posibilidad, ang mga piraso ng sitwasyon na unti-unting nagkakabit-kabit, hanggang sa tuluyan niyang ibinaba ang tasa ng tsaa nang hindi man lang ito iniinom. At sa isang iglap ay nagbago ang atmosfera ng silid, mula sa malamig na kontrol patungo sa isang tahimik na tensyon na parang bagyong malapit ng sumabog, habang si Yue Yue naman ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanghina at ang kanyang kamay ay kumapit sa mesa na para bang iyon na lamang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. "Lumabas ka," biglang sabi ni Shen Yu, ngunit hindi ito para sa kanya, kundi para sa mga taong nasa labas. At sa tono nitong hindi tumatanggap ng pagtutol, ay agad na nawala ang mga yabag sa hallway. Iniwan ng dalawa sa loob ng silid na tila biglang lumiit dahil sa tensyon, at sa sandaling iyon ay napatingin si Yue Yue sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, takot, pagkalito, at isang tahimik na paghingi ng tulong na hindi niya kayang bigkasin, habang ang init sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas, mas matindi, mas mapanganib, at ang kanyang isip ay unti-unting nalulunod sa hindi niya maintindihang pakiramdam. Hindi agad kumilos si Shen Yu, ngunit sa loob niya ay may isang malinaw na desisyon na nabuo. Isang desisyon na hindi niya planong gawin ngayong gabi, ngunit tila pinilit ng sitwasyon. At habang pinagmamasdan niya ang babaeng unti-unting nawawalan ng kontrol, isang tanong ang tahimik na sumagi sa kanyang isip. Kung ito ba ay isa lamang problema na dapat niyang ayusin o isang pagkakataon na magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. At sa pagitan ng lohika at isang hindi maipaliwanag na instinct, pinili niyang kumilos, habang si Yue Yue naman ay tuluyang napapikit. Ang kanyang huling malinaw na pag-iisip ay isang simpleng panalangin na sana ay hindi na ito maging panibagong bangungot. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng silid na iyon, wala nang makakapigil sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng tahimik ngunit mabigat na hangin ng silid, unti-unting lumalabo ang paningin ni Chao Yue Yue. Ang liwanag mula sa chandelier ay nagiging parang kumikislap na tubig na hindi niya mahawakan, at ang bawat paghinga niya ay mas nagiging mainit, mas mabigat, na para bang ang sariling katawan niya ay unti-unting nagiging banyaga sa kanya. Habang ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa gilid ng mesa, ngunit hindi na sapat ang lakas upang panatilihin siyang nakatayo. At sa sandaling iyon ay halos hindi na niya marinig ang sarili niyang isip. Tanging ang pakiramdam ng init, ng pagkalito, at ng isang hindi maipaliwanag na takot ang natitira. Hanggang sa tuluyan siyang mapahina at bahagyang bumagsak,
Ngunit bago pa man siya tuluyang tumama sa sahig, ay may isang matibay na kamay na sumalo sa kanya. Si Shen Yu, na hindi niya malinaw na nakita, ngunit malinaw niyang naramdaman ang presensya, ang bigat, at ang kakaibang katahimikan na dala nito. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Shen Yu ay tila nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay malamig, lohikal, sanay sa kontrol, nagsasabing ito ay isang komplikasyon na dapat iwasan, isang sitwasyon na maaaring magdala ng gulo, iskandalo, at hindi kinakailangang problema. Ngunit ang isa pang bahagi, mas tahimik, ngunit mas malalim, ay hindi maalis. Ang tingin sa babaeng hawak niya, sa kanyang nanginginig na katawan, sa kanyang mga mata na bahagyang nakapikit, na tila nakikipaglaban sa isang bagay na hindi niya kayang talunin mag-isa. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag ang huminto sa kanya sa pagbitaw, isang pakiramdam na hindi niya pinangalanan, ngunit hindi rin niya tinanggihan. Buksan mo ang pinto. Malamig niyang utos sa labas nang marinig niya ang mahinang pagkatok. Ngunit nang may magtangkang pumasok, ay agad niyang dinagdagan ang kanyang tono. Mas matalim, mas mapanganib, walang papasok, at sa simpleng pagbabago ng kanyang boses ay agad na umatras ang mga tao sa labas. Iniwan siyang mag-isa, kasama si Yue Yue, at sa katahimikan na iyon ay mas lalo niyang naramdaman ang init ng katawan ng babae laban sa kanya. Hindi lamang pisikal, kundi parang isang apoy na unti-unting kumakalat, isang bagay na hindi niya maaring baliwalain. Dahan-dahan niyang inangat si Yue Yue at inilapag sa kama. Ang kanyang galaw ay kontrolado, ngunit hindi malamig. May kakaibang pag-iingat na hindi niya namamalayan na ginagawa niya. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kanya, sinusuri ang bawat reaksyon, bawat paghinga, at sa sandaling iyon ay malinaw na malinaw sa kanya ang sitwasyon. Ang tsa ay may halong droga, at ang babaeng ito ay nadamay sa isang plano na hindi para sa kanya. At sa ilalim ng lahat ng ito ay may isang simpleng katotohanan. Kung iiwan niya ito ngayon, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kanya. Saglit siyang tumahimik, ang kanyang mga kamay ay nakapahinga sa gilid ng kama, at ang kanyang tingin ay bahagyang bumaba sa mukha ni Yue Yue, kung saan ang pawis ay bahagyang kumikinang sa kanyang balat. Ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas, habang pilit siyang humihinga, at sa loob ng ilang segundo ay tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Pati ang kanyang sariling isip ay naging tahimik, hanggang sa isang tanong, ang unti-unting lumitaw, kung ano ang tamang gawin at kung ano ang kaya niyang gawin. Sa kabilang banda, sa loob ng malabong kamalayan ni Yue Yue, ang lahat ay parang panaginip na hindi niya maintindihan. Ang lamig at init ay sabay na umiikot sa kanya. Ang mga imahe ay nagiging pira-piraso. Isang ilaw, isang anino, isang presensya na hindi niya kilala, ngunit hindi rin niya tuluyang tinatakasan. At sa pagitan ng pagkalito ay may isang kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling, na para bang sa gitna ng kaguluhan ay may isang bagay na hindi siya hinahayaan na tuluyang malunod. Hindi alam ni Shen Yu kung kailan siya tuluyang nagdesisyon, ngunit sa sandaling iyon ay hindi na siya umatras, at ang gabi ay unti-unting lumalim. Ang ilaw sa silid ay naging mas malambot, ang hangin ay mas mabigat, at ang oras ay tila huminto sa pagitan ng dalawang taong parehong hindi handa, ngunit parehong hindi makaiwas sa nangyayari. At sa katahimikan ng gabing iyon, walang malinaw na simula at walang malinaw na wakas. Tanging ang isang sandali na mag-iiwan ng marka na hindi madaling mabubura. Pagdating ng umaga, ang liwanag ay pumasok sa silid nang walang pakialam sa nangyari sa gabi. Tahimik ngunit matalim, at sa dahan-dahang pagmulat ng mata ni Yue Yue, ang unang bagay na naramdaman niya ay ang kakaibang pagkapagod ng kanyang katawan, ang bigat na hindi niya maipaliwanag, at ang isang uri ng kawalan na agad nagdulot ng malamig na takot sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang isip ay pilit binubuo ang mga alaala,
ngunit puro putol-putol lamang ang bumabalik. Isang silid, isang init, isang presensya. Hanggang sa tuluyan siyang napaupo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng kumot at sa sandaling iyon ay malinaw niyang naramdaman ang isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Wala na siyang maalala. Ngunit may nawala. Isang tahimik na katotohanan ang bumagsak sa kanya, mabigat, malamig, at hindi maikakaila, habang ang kanyang dibdib ay unti-unting sumisikip at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. At sa loob ng kanyang isip ay may isang boses na pilit naghahanap ng sagot. Ano ang nangyari kagabi? Ngunit ang katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. At sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakatayo si Shenyu. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya na parang may alam na hindi pa niya kayang sabihin. At sa pagitan nila ay may isang lihim na nagsimula sa gabing yon. Isang lihim na magbubuklod sa kanila sa paraang hindi nila pinili, ngunit hindi na rin nila matatakasan. Ang umagang iyon ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi isang tahimik na bigat na dahan-dahang bumabalot sa dibdib ni Chow Yueyue habang siya ay naglalakad palabas ng hotel. Ang liwanag ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata na parang hindi handang tanggapin ang realidad. At ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay sa loob niya ang tuluyang nagbago kahit hindi niya alam kung ano. At habang hawak niya ang kanyang bag nang mas mahigpit kaysa dati, ay pilit niyang pinipigilan ang sarili na mag-isip. Dahil sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi, ay tila may pader na humaharang sa kanyang isip, isang madilim na espasyo na puno ng takot at kahihiyan. At sa huli ay pinili niyang manahimik, pinili niyang itulak ang lahat palayo, dahil iyon ang tanging paraan na alam niya para magpatuloy. Pagdating niya sa lumang bahay ng kanyang pamilya, agad siyang sinalubong ng isang hangin na hindi na bago sa kanya. Isang hangin na puno ng paghusga at malamig na pagtanggap, kung saan kahit ang mga pader ay tila may sariling alaala ng galit at pagtanggi. At sa sandaling tumapak siya sa loob, ay narinig niya ang pamilyar na boses na agad nagpatigas sa kanyang katawan, ang kanyang ina, na hindi man lang nag-aksaya ng sandali upang itago ang pagkadismaya. Ang bawat salita ay parang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang anumang natitirang lakas ng loob sa kanya. Habang ang kanyang ama ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Isang uri ng pagtanggi na masakit tanggapin dahil wala itong kahit katiting na emosyon. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ay agad siyang tinanong kung bakit siya bumalik, kung ano ang karapatan niyang muling tumapak sa bahay na yon. At sa simpleng tanong na yon ay muling bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw na ginugol niya sa probinsya, ang mga gabi na siya ang huling kumakain, matapos pakainin ng lahat, pati ang mga hayop, ang malamig na sahig na kanyang tinutulugan, habang ang iba ay may sariling kama. At ang pakiramdam na kahit kailan ay hindi siya naging tunay na bahagi ng pamilyang ito. At sa kabila ng lahat ng iyon, ay pinili niyang tumayo ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati na madaling umiwas, kundi may bahagyang katigasan na ipinanganak mula sa 2 taon ng pagdurusa. Nandito ako para kunin ang iniwan ni Lola, mahina ngunit malinaw niyang sinabi. At sa sandaling iyon ay tila mas lalong uminit ang hangin sa loob ng bahay, dahil ang pangalan ng kanyang lola ay hindi lamang simpleng alaala, kundi isang bagay na pilit nilang gustong kalimutan. Isang bagay na konektado sa katotohanan na hindi nila kayang tanggapin. At agad na tumawa ng malamig ang kanyang kapatid na si Chow Shanshan. Ang kanyang ngiti ay puno ng panlilibak habang dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay parang may dalang kumpiyansa na hindi kailanman naranasan ni Yueyue. At sa isang iglap ay tila bumalik ang dating dinamika. Ang isa ay nasa itaas at ang isa ay palaging nasa ibaba. Anong pamana? Malamig nitong tanong. Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa
na parang sinusukat ang kanyang halaga. At bago pa makasagot si Yueyue, ay dumagdag pa ito ng mga salitang puno ng lason. Tinutukoy ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkakakulong, ang mga marka sa kanyang leeg na hindi niya napansin, ngunit agad nilang ginamit bilang patunay ng kanilang mga paratang. At sa bawat salita, ay unti-unting sumisikip ang dibdib ni Yueyue. Hindi dahil naniniwala siya sa mga ito, kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya ay walang magbabago sa paraan ng pagtingin nila sa kanya. Hindi ako nandito para makipagtalo. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng takot, kundi may halong pagod at determinasyon. Ibalik niyo lang ang iniwan ni Lola para sa akin. At sa sandaling iyon ay nagkaroon ng maikling katahimikan. Isang katahimikan na tila naglalaman ng hindi nasasabing tensyon. Hanggang sa biglang sumigaw ang kanyang ina. Tinatawag siyang walang hiya, isang kahihiyan sa pamilya. At sa bawat salitang iyon ay may isang bahagi sa loob ni Yueyue na unti-unting napuputol, hindi na nasasaktan tulad ng dati, kundi parang unti-unting nagiging manhid. Talaga bang anak niyo ako? Bigla niyang tanong. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na iyon, ngunit lumabas ito ng walang babala. At sa sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kanila. Naghahanap ng kahit kaunting sagot, kahit kaunting emosyon, ngunit ang tanging bumalik sa kanya ay galit at pagtanggi. At doon niya tuluyang naintindihan na hindi siya kailanman magiging sapat sa kanilang paningin. Kahit anong gawin niya, kahit anong pagdaanan niya. At sa loob ng katahimikan na sumunod, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanya. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi tahimik at matatag na parang isang bagay na matagal nang naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumabas. At habang nakatayo siya sa gitna ng bahay na yon, napagtanto niya na wala na siyang dapat pang balikan dito, na ang lugar na ito ay hindi kailanman naging tahanan niya, kundi isang kulungan na mas malala pa sa pinanggalingan niya. Ngunit hindi pa niya alam na sa labas ng pintuan ng bahay na yon, may isang mas malaking pagbabago ang naghihintay sa kanya. Isang pagbabago na hindi lamang magbibigay sa kanya ng pagkakataong makaalis, kundi magpapabago sa buong buhay niya. At sa sandaling iyon, habang hawak niya ang huling hibla ng kanyang dignidad, nagsimula ang isang tahimik na pag-angat mula sa abo ng kanyang nakaraan. Isang pag-angat na hindi nila inaasahan at marahil ay hindi rin niya lubos na nauunawaan, ngunit hindi na niya pipigilan. Ang hangin sa loob ng bahay ay hindi pa man lumalamig, ay lalo pang naging mabigat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may ngiting hindi umaabot sa mata. Si Manager Jiang, ang kanyang presensya ay agad nagdala ng kakaibang sigla sa mga magulang ni Chow Yueyue. Isang uri ng kasabikan na halatang may halong interes, habang si Yueyue naman ay bahagyang napaatras. Ang kanyang katawan ay kusang nag-react na parang may paparating na panganib at hindi siya nagkamali dahil sa loob lamang ng ilang sandali ay ibinalita ng lalaki ang isang bagay na agad nagpabago ng tono ng buong silid. Isang kasal, isang deal, at isang halaga na sapat upang patahimikin ang kahit sinong konsensya. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang kanyang pangalan. Binanggit na parang isang bagay na maaaring ipagpalit, isang bagay na walang sariling desisyon. Hindi pa man siya tuluyang nakakaintindi ay naramdaman na niya ang mga kamay na humahawak sa kanyang braso. Mahigpit, walang pakialam sa kanyang pagtutol, habang ang boses ng kanyang ina ay puno ng pilit na saya at ang kanyang ama ay tahimik na sumasang-ayon at sa sandaling iyon ay tila bumalik ang nakaraan. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa, ang pagiging kontrolado, ang pagiging ipinapasa mula sa isang kamay patungo sa iba. At sa kabila ng kanyang pakikipaglaban ay tila walang nakikinig, walang tumitingin sa kanya bilang isang tao, kundi bilang isang pagkakataon, isang transaksyon na kailangang matapos. Hindi ako magpapakasal, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag ngunit malinaw, isang desperadong pagtatangka na ipaglaban ang sarili. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang malamig na pagtawa
at mas mahigpit na pagkakahawak, at sa loob ng ilang segundo ay naramdaman niya ang lubid na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang gaspang nito ay agad kumiskis sa kanyang balat, at ang pakiramdam na yon ay parang isang bangungot na bumalik, isang eksenang halos kapareho ng dati niyang naranasan. At sa sandaling iyon ay hindi niya napigilan ang sariling magsalita. 2 taon na ang nakalipas. Ganito rin kayo. Ang kanyang boses ay mas mahina ngayon, ngunit mas mabigat, puno ng sakit na hindi kailanman nawala. Ngunit walang nakinig, at habang siya ay pilit na hinihila palabas ng bahay, ay unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Hindi lamang dahil sa pisikal na paghihirap, kundi dahil sa pakiramdam na ito na ang wakas, na sa pagkakataong ito ay wala nang lalabas upang tumulong, wala nang pagkakataon na makatakas, at sa gitna ng kanyang pakikipaglaban ay naramdaman niya ang kanyang lakas na unti-unting nawawala. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil ubos na ang natitira sa kanya, at sa sandaling iyon ay isang mapait na kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. Ganito ba talaga matatapos ang lahat? Ngunit bago pa man tuluyang bumigay ang kanyang katawan, isang boses ang biglang sumingit sa kaguluhan. Malamig, malinaw, at may awtoridad na hindi maaaring baliwalain. Bitawan niyo siya. At sa simpleng utos na yon ay tila biglang tumigil ang lahat. Ang mga kamay na humahawak sa kanya ay bahagyang lumuwag. Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na palingon sa direksyon ng pintuan. At doon, sa ilalim ng liwanag na tumatama mula sa labas, nakatayo si Shen Yu. Ang kanyang presensya ay sapat upang punuin ang buong espasyo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit, ngunit hindi rin maamo. Isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi agad nagsalita ang sinuman, dahil kahit hindi nila alam ang buong sitwasyon ay malinaw na ang lalaking iyon ay hindi basta-basta. At sa loob ng ilang segundo ay tila naging mas maliit ang mundo sa paligid ni Yue Yue. Ang ingay ay nawala, ang mga kamay ay nawala, at ang natira lamang ay ang lalaking iyon na unti-unting lumalapit. Ang kanyang hakbang ay mabagal ngunit tiyak, na para bang wala siyang alinlangan sa ginagawa niya. At sa sandaling iyon ay hindi maintindihan ni Yue Yue kung bakit. Ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay bahagyang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng pag-asa na hindi niya inaasahang maramdaman. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ng isa sa kanila. Pilit pinapanatili ang lakas ng loob, ngunit ang sagot ni Shen Yu ay hindi agad dumating. Bagkus ay lumapit siya at diretsong hinawakan ang lubid sa kamay ni Yue Yue. Ang kanyang galaw ay simple, ngunit may dalang desisyon. At sa isang iglap ay tinanggal niya ito na parang walang kahirap-hirap. At sa sandaling iyon ay tila may isang bagay na naputol. Hindi lamang ang lubid, kundi ang kontrol na matagal nang nakapaligid sa kanya. Siya ang pakakasalan ko, direkta niyang sinabi. Walang pag-aalinlangan, walang paliwanag. At ang mga salitang iyon ay bumagsak sa lahat, na parang kuluog sa gitna ng katahimikan. Dahilan upang magulo ang buong silid. Ang kanyang kapatid ay agad sumigaw. Ang kanyang ina ay hindi makapaniwala. At si Manager Zhang ay tila nawala ng mukha. Ngunit si Yue Yue ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang isip ay tila hindi makasabay sa nangyayari. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay may isang taong nagsalita para sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Tama ba ang narinig ko? Mahina niyang tanong sa sarili, ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, ay bigla siyang hinawakan ni Shen Yu sa kamay. Hindi mahigpit, ngunit sapat upang maramdaman niya ang init nito. At sa sandaling iyon ay tumingin ito sa kanya. Diretsyo, walang pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya inaasahan. Hindi awa, hindi obligasyon, kundi isang desisyon na ginawa nito ng buong buo. Sumama ka sa akin, sabi nito, at sa simpleng pangungusap na yon ay tila binuksan ng isang pintuan na matagal nang sarado sa buhay ni Yue Yue. Isang pagkakataon
na hindi niya alam kung dapat niyang tanggapin. Ngunit sa sandaling iyon ay alam niya na kung mananatili siya, wala nang magbabago, at kung aalis siya, may posibilidad, kahit maliit, na makahanap siya ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. At sa pagitan ng takot at pag-asa, pinili niyang kumapit. Sa labas ng bahay na yon, habang unti-unting nawawala sa likuran ang mga sigaw, panlalait, at mga matang matagal nang humusga sa kanya, naramdaman ni Chow Yue ang kakaibang katahimikan na hindi niya matandaan kung kailan niya huling naranasan. Isang katahimikan na hindi nakakatakot, kundi parang isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan. At sa bawat hakbang niya, kasabay ni Shen Yu ay tila unti-unting lumalayo ang nakaraan. Bagaman ang bigat nito ay nananatili pa rin sa kanyang dibdib na parang isang anino na ayaw siyang bitawan. At habang nakatingin siya sa kamay na humahawak sa kanya, ay hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung totoo ba ang lahat ng ito o isa lamang panaginip na magigising din siya. Huminto sila sa harap ng isang mahabang linya ng mga sasakyan, mga itim na kotse na kumikislap sa ilalim ng araw, at sa sandaling iyon ay tila mas lalong naging malinaw ang pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo na pinanggalingan niya at ang mundo na papasukan niya ngayon. At sa gitna ng katahimikan ay biglang nagsalita si Shen Yu. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa dati, ngunit mas diretsyo. Pakakasalan mo ba ako? At ang tanong na iyon ay hindi tulad ng inaasahan ni Yue. Walang drama, walang pilit na emosyon, kundi parang isang simpleng katotohanan na inilatag sa harap niya. At sa loob ng ilang segundo ay tila tumigil ang kanyang isip. Ang lahat ng nangyari mula kagabi hanggang ngayon ay nagsiksikan sa kanyang alaala. Ang takot, ang kahihiyan, ang sakit, at ngayon ay ang isang biglaang pagkakataon na hindi niya maintindihan. Bakit ako? Ang tanging naisagot niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng tunay na tanong. Hindi pagtanggi, kundi paghahanap ng dahilan. Dahil sa kanyang paningin ay wala siyang anumang maiaalok. Wala siyang edukasyon na maipagmamalaki ngayon. Wala siyang pamilya na susuporta. At higit sa lahat, dala niya ang isang nakaraan na puno ng mantsa na kahit siya ay nahihirapang tanggapin. At sa sandaling iyon ay tumingin si Shen Yu sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago, ngunit may bahagyang lalim na hindi niya napansin kanina. At saglit itong tumahimik bago sumagot. Dahil gusto kita? Isang simpleng sagot na walang paliwanag. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, ay tila hindi ito isang pabigla-biglang desisyon, kundi isang bagay na napag-isipan, kahit hindi niya alam kung kailan nagsimula. Sa loob ni Yue ay may isang bahagi na gustong tumawa, gustong tanggihan, gustong sabihin na imposible ito. Ngunit may isa ring bahagi, mas tahimik ngunit mas totoo, na napagod na tumanggi sa bawat pagkakataon na dumating sa kanya. At sa sandaling iyon ay naalala niya ang isang pangarap na matagal na niyang tinago. Isang simpleng imahe ng isang lalaki na darating para sa kanya, hindi bilang isang transaksyon kundi bilang isang pagpili. Isang taong hahawak sa kanyang kamay at ilalayo siya sa lahat ng sakit. At kahit alam niyang hindi ito eksaktong ganoon, kahit alam niyang maraming hindi malinaw sa pagitan nila, pinili niyang maniwala kahit kaunti. Mahina niyang sagot, ngunit sapat upang marinig, at sa sandaling iyon ay tila may isang bagay na nagbago sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito tiwala, kundi isang simula na parehong hindi nila planado, ngunit parehong pinili. Hindi nagtagal ay sumakay sila sa kotse, at habang ang lungsod ay unti-unting dumadaan sa bintana, ang mga ilaw, ang mga gusali, ang mga taong walang pakialam sa nangyayari sa loob ng sasakyan. Si Yue ay tahimik lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, at ang kanyang isip ay puno ng tanong na hindi niya mabigkas. Habang si Shen Yu naman ay nakatingin sa unahan, ang kanyang ekspresyon ay muling naging kalmado. Ngunit sa loob niya ay may isang bagay na unti-unting gumagalaw, isang pakiramdam na hindi niya sanay pangalanan, at sa katahimikan na yon
ay tila mas naging totoo ang kanilang desisyon. Pagdating nila sa isang malawak na villa, ang mga gate ay dahan-dahang bumukas na parang tinatanggap ang isang bagong kwento. At sa sandaling bumaba si Yue ay hindi niya napigilang mapahinto. Ang laki ng lugar, ang katahimikan, ang ganda ng paligid ay parang hindi niya kayang iugnay sa sarili niyang buhay. At sa likod niya ay narinig niya ang boses ni Shenyu. Simula ngayon, dito ka nakatira. At sa simpleng pangungusap na yon, ay tila may bigat na hindi niya agad naintindihan dahil hindi lamang ito tungkol sa isang bahay, kundi tungkol sa isang bagong simula na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi niya natapos ang kanyang tanong, ngunit naintindihan ni Shenyu ang ibig niyang sabihin at bago pa siya makapagsalita muli, ay sinabi nito, "Ikaw ang may-ari." At sa sandaling iyon ay napalingon siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Hindi dahil sa halaga ng sinabi nito, kundi dahil sa kahulugan nito. Dahil sa unang pagkakataon ay may isang bagay na ibinigay sa kanya nang hindi niya kailangang paghirapan o pagbayaran at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Hindi ko kailangan ng katulong. Dagdag pa ni Shenyu, ang kanyang boses ay mas mababa ngayon, mas personal. Kaya huwag mong isipin na may utang ka sa akin. At sa sandaling iyon ay tila may isang bahagi sa loob ni Yue na bahagyang gumaan. Hindi dahil nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, kundi dahil sa unang pagkakataon ay may isang taong hindi tumingin sa kanya bilang isang obligasyon. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nananatili. Ang alaala ng gabing hindi niya maalala, ang pakiramdam na may kulang, at ang tanong na hindi niya masagot. At habang siya ay nakatayo sa harap ng bagong bahay na ito, napagtanto niya na ang bagong buhay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa nakaraan, kundi tungkol sa pagharap sa mga lihim na dala niya at marahil sa mga lihim na hindi pa niya alam. Sa loob ng villa na tila masyadong tahimik para sa isang lugar na napakalaki, dahan-dahang naglakad si Chow Yue sa sahig na makintab na parang salamin. Ang bawat hakbang niya ay maingat, halos nag-aatubili, na para bang natatakot siyang baka sa isang maling galaw ay maglaho ang lahat ng ito, na parang ilusyon lamang, habang ang liwanag na pumapasok mula sa malalaking bintana ay naglalatag ng malambot na anino sa paligid. At sa sandaling iyon ay hindi niya maiwasang mapaisip kung paano siya napunta sa lugar na ito. Isang lugar na dati ay para lamang sa mga taong hindi niya maaabot. Isang mundo na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang realidad. At ngayon ay biglang naging kanya, kahit hindi niya alam kung paano ito hahawakan. Tahimik siyang huminto sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay paikot na sinusuri ang bawat detalye. Ang mamahaling kasangkapan, ang malinis na espasyo, ang kawalan ng ingay. At sa loob niya ay may isang kakaibang pakiramdam ng pagiging maliit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya pa rin lubos matanggap na may isang lugar na hindi siya tinataboy, na hindi siya kailangang patunayan ang sarili upang manatili. At sa likod ng lahat ng iyon ay may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan ito magtatagal? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Narinig niyang sabi ni Shenyu mula sa likuran. At nang lumingon siya ay nakita niyang nakatayo ito sa may hagdan. Ang postura ay tulad pa rin ng dati. Kontrolado, hindi madaling basahin. Ngunit may bahagyang pagbabago sa paraan ng pagtitig nito na para bang hindi na siya isang estranghero na kailangang suriin, kundi isang taong piniling manatili sa kanyang mundo. At sa sandaling iyon ay bahagya siyang tumango. Hindi dahil alam niya kung ano ang sasabihin, kundi dahil iyon lamang ang kaya niyang gawin. Pwede ko bang ayusin ang mga gamit ko? Mahina niyang tanong. Hawak pa rin ang maliit niyang maleta na tila masyadong payak para sa lugar na yon. At sa simpleng tanong na yon ay bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Shenyu. Parang may naisip itong hindi niya sinabi bago ito sumagot ng diretsyo, "Ilagay mo lahat, dito ka na." At sa sandaling iyon ay may kung anong kumirot sa loob ni Yue. Hindi sakit, kundi isang pakiramdam na hindi niya matukoy. Parang isang pinto na unti-unting bumubukas,
ngunit hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Habang umaakyat siya sa hagdan, ang kanyang kamay ay bahagyang dumadampi sa malamig na railings at ang bawat hakbang ay parang isang tahimik na paglipat mula sa dati niyang buhay patungo sa isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. At pagpasok niya sa silid na itinuro sa kanya, ay agad siyang napahinto. Hindi dahil sa laki o ganda nito, kundi dahil sa katahimikan na tila masyadong perpekto, isang katahimikan na hindi niya nakasanayan. At sa sandaling inilapag niya ang kanyang maleta sa sahig, ay hindi niya agad ito binuksan. Bagkus ay tumayo lamang siya roon, nakatingin, iniisip kung talagang dapat ba siyang manatili. Sa ibaba naman, si Shen Yu ay tahimik na nakatayo sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon habang nakatingin sa direksyon ng hagdan. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay hindi niya iniisip ang negosyo, ang pamilya, o ang mga obligasyon, kundi ang isang simpleng bagay. Ang babaeng ngayon ay nasa itaas ng kanyang bahay. Ang babaeng pinili niyang pakasalan ng walang malinaw na paliwanag. At sa loob ng kanyang isip ay unti-unting bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Ang init, ang tensyon, at ang sandaling alam niyang hindi na niya maaaring ituring itong isang simpleng aksidente. Ngunit sa kabila nito ay pinili niyang manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa silid, dahan-dahang binuksan ni Yueyue ang kanyang maleta. Ang mga damit ay maayos na nakatiklop. Halos wala. Sapat lamang para sa isang taong sanay mabuhay ng walang sobra. At habang isa-isa niyang inilalabas ang mga ito, ay hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kakaibang ironya ng sitwasyon. Mula sa isang lugar kung saan wala siyang karapatan, papunta sa isang lugar kung saan sinasabing kanya ang lahat. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon ay naroon siya, hindi pa rin sigurado kung saan siya tunay na kabilang. Yue, narinig niya ang boses ni Shen Yu mula sa labas ng pinto. At bago pa siya makasagot, ay bahagyang bumukas ito. At sa sandaling iyon, ay nakita niya itong nakatayo roon, mas malapit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, ay napansin niya ang maliit na detalye. Ang bahagyang pagod sa mga mata nito, ang kontrol na tila hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sarili nito. At sa hindi niya inaasahan, ay naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa dibdib. Na para bang ang lalaking ito ay hindi lamang malayo at malamig, kundi may bahagi rin na hindi niya pa nakikita. "Kakain ka na," sabi nito, diretso ngunit hindi utos. At sa simpleng pangungusap na iyon ay napatingin siya rito ng bahagya. Bago tumango at sumunod, at habang pababa sila ng hagdan, ay hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang ritmo sa pagitan nila. Hindi pa ito komportable, hindi pa ito natural, ngunit hindi na rin ito kasing layo ng dati. Sa hapag, tahimik silang kumain. Ang tunog ng kubyertos ang tanging maririnig. Ngunit sa katahimikan na yon ay may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw, hindi pa matatag, ngunit naroon. At habang nakatingin si Yueyue sa pagkain sa harap niya, ay hindi niya maiwasang isipin na marahil, sa kabila ng lahat ng hindi niya naiintindihan, ang gabing iyon, ang desisyong iyon, at ang lalaking ito, ay simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit hindi na rin niya kayang iwasan. Ang gabi ay bumaba ng tahimik sa villa. Ang mga ilaw sa labas ay kumikislap na parang malalayong bituin, habang ang loob ng bahay ay nananatiling kalmado, halos sobrang kalmado. At habang nakahiga si Chow Yueyue sa malambot na kama, na hindi pa rin niya lubos matanggap na kanya, nakatitig siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit ang kanyang isip ay malayo, umiikot sa parehong tanong na hindi niya matakasan. Ang gabing iyon, ang mga nawawalang alaala, ang pakiramdam na may isang bagay na mahalaga ang nawala sa kanya kahit hindi niya ito maalala. At sa bawat sandaling sinusubukan niyang balikan ang nangyari, ay parang may pader na humaharang, isang tahimik, ngunit matigas na hadlang na hindi niya kayang lampasan. Sa kabilang silid, si Shen Yu ay nakatayo sa harap ng bintana. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa baso ng tubig
na hindi niya iniinom, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na lungsod sa labas. Ngunit ang kanyang isip ay hindi naroon, kundi bumabalik sa parehong alaala na pilit niyang itinatago. Ang init ng gabing iyon, ang paraan ng paghawak niya kay Yue, ang sandaling alam niyang hindi na ito basta aksidente, at ang katotohanang siya ang lalaking hinahanap ng alaala ng babae na yon. Isang katotohanan na kaya niyang sabihin anumang oras, ngunit pinipili niyang ipagpaliban, hindi dahil natatakot siya sa reaksyon nito, kundi dahil alam niyang ang pagsasabi nito ay maaaring magwasak ng marupok na tiwalang unti-unti pa lamang nabubuo. Sa loob ng katahimikan ng gabi, parehong gising ang kanilang mga isip, parehong nahuhulog sa kani-kanilang mga iniisip, at sa pagitan nila ay may isang lihim na tila lumalaki sa bawat sandaling lumilipas, hindi nakikita ngunit nararamdaman. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang tanong na pareho nilang iniiwasan. Hanggang kailan nila kayang itago ang katotohanan? Kinabukasan, ang hangin sa labas ng Civil Affairs Bureau ay malamig, ngunit maliwanag. Ang araw ay sumisikat na parang walang pakialam sa mga desisyong ginagawa ng mga tao sa ibaba. At habang nakatayo si Yue sa harap ng gusali, ang kanyang mga kamay ay bahagyang magkakapit, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pintuan na tila mas mabigat kaysa sa dapat. Dahil sa loob nito ay isang simpleng papel lamang ang kailangan upang gawing opisyal ang isang relasyon na hindi pa niya lubos na uunawaan. At sa likod niya ay naroon si Shenyu, tahimik, matatag, ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi gumagalaw, nagbibigay ng seguridad, ngunit hindi rin madaling basahin. "Handa ka na?" tanong nito, at sa simpleng tanong na yon ay napalingon si Yue. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nag-alinlangan, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi pa niya alam kung paano niya haharapin ang lahat ng ito. Ngunit sa huli ay tumango siya, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil pinili niyang sumulong kahit hindi malinaw ang daan. Sa loob ng gusali, ang proseso ay simple, halos walang emosyon, mga papel, mga pirma, mga litrato. Ngunit sa bawat hakbang ay tila mas nagiging totoo ang lahat. At habang nakatayo sila sa harap ng kamera, narinig ni Yue ang boses ng staff na nagsabing ang ngumiti. At sa sandaling iyon ay bahagya siyang napangiti. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kakaibang ironya ng sitwasyon. At sa tabi niya ay si Shenyu na tahimik, ngunit hindi umaalis. At sa simpleng presensya nito ay tila may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Paglabas nila, hawak na nila ang marriage certificate, isang maliit na papel na naglalaman ng isang napakalaking pagbabago. At habang nakatingin dito, si Yue ay hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat at gaan ng sabay, na parabang may isang bahagi ng kanyang buhay na natapos at may isa namang bagong nagsimula. At sa sandaling iyon ay dahan-dahang inabot ni Shenyu ang kanyang kamay, hindi pilit, hindi mahigpit, kundi sapat lamang upang ipaalala na hindi na siya nag-iisa. "Simula ngayon," sabi nito, ang kanyang boses ay mas mababa, ngunit mas malinaw, "Ikaw ang asawa ko." At sa simpleng pangungusap na iyon, ay tila may isang bagay na tumama sa loob ni Yue. Hindi takot, hindi duda, kundi isang kakaibang pakiramdam na hindi pa niya kayang pangalanan, ngunit alam niyang totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa likod ng mga pirma at ng bagong simula, nananatili ang isang lihim na hindi pa nabubunyag. At habang magkasabay silang naglalakad palayo sa gusaling iyon, ang pagitan nila ay unti-unting nagiging mas malapit. Ngunit sa parehong oras ay may isang anino na tahimik na sumusunod. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang magpakita, isang katotohanan na kayang baguhin ang lahat. Ang hangin sa parke sa tapat ng Civil Affairs Bureau ay may dalang malamig na simoy, sapat upang bahagyang magpagaan sa dibdib, ngunit hindi sapat upang patahimikin ang kaguluhan sa isip ni Chow Yue. Habang hawak pa rin niya ang marriage certificate, na parang isang bagay na totoo, ngunit hindi pa niya lubos maramdaman. At sa tabi niya ay naglalakad si Shenyu, tahimik, matatag, na para bang ang lahat ng nangyari
ay isang simpleng hakbang lamang sa plano niyang matagal nang nakahanda. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, ay may isang boses na tumawag sa kanya. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig, ngunit agad niyang nakilala. Dahilan upang bahagya siyang mapahinto at mapalingon. Yue. Sa simpleng pagtawag na yon, ay tila may kung anong bumalik sa kanya. Mga alaala ng isang mas simpleng panahon, mga araw na hindi pa niya kailangang ipaglaban ang bawat paghinga. At nang makita niya si Shen Zihao na nakatayo ilang hakbang ang layo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at hindi mapigilang emosyon, ay hindi niya maiwasang maramdaman ang bahagyang pagigting sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng nakaraan na dala nito. Hindi nagtagal ay lumapit ito. Ang kanyang galaw ay hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati. Ngunit ang intensyon ay malinaw at bago pa siya makapagsalita ay hinawakan nito ang kanyang balikat. Nasaan ka nitong 2 taon? Ang tanong ay diretsyo, ngunit puno ng damdamin, na para bang sinusubukan nitong punan ang 2 taong pagkawala sa isang iglap. At sa sandaling iyon ay hindi agad nakasagot si Yue dahil hindi niya alam kung saan magsisimula, sa sakit, sa pagkakanulo o sa mga bagay na pinili niyang kalimutan. Ngunit bago pa man siya makahanap ng salita, ay biglang kumilos si Shenyu. Tahimik na ngunit tiyak at hinawakan ang kamay ni Yue, hindi para agawin kundi para ipaalala ang presensya nito. At sa simpleng galaw na yon ay tila nagbago ang atmosfera sa pagitan ng tatlo dahil sa unang pagkakataon ay malinaw na malinaw ang linya na naghihiwalay sa nakaraan at kasalukuyan. Asawa ko siya, kalmadong sabi ni Shenyu. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit sapat upang maputol ang anumang maaring sabihin pa ni Shen Zihao. At sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo. Ang mga mata ni Shen Zihao ay bahagyang lumawak. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting bumitaw. At ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Yue papunta kay Shenyu. Puno ng hindi paniniwala at isang uri ng sakit na hindi niya kayang itago. Hindi ka pwedeng... Nagsimula itong magsalita, ngunit hindi nito natapos dahil ang katotohanan ay nasa harap na nila. Ang papel sa kamay ni Yue, ang presensya ni Shenyu, at ang distansya na hindi na kayang balikan. At sa sandaling iyon ay napatingin si Yue sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig, ngunit hindi na rin tulad ng dati. At sa tahimik na paraan ay sinabi niya, "Pinili ko ito, hindi bilang depensa, kundi bilang isang katotohanan na siya mismo ay pinipilit ding tanggapin." Ngunit si Shen Zihao ay hindi agad sumuko, at sa kanyang mga mata ay may isang uri ng desperasyon na hindi niya kayang itago. Hindi mo ba naisip kung ano ang kaya mong maging? Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, hindi sa galit, kundi sa pagkadismaya. Pwede kang maging siyentipiko, negosyante, may kinabukasan ka. At sa bawat salitang yon ay tila bumabalik ang isang bersyon ng sarili ni Yue na matagal nang nawala. Isang bersyon na puno ng potensyal ngunit nasira ng mga pangyayari na hindi niya kontrolado. Sandaling natahimik si Yue. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumaba. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil sa sandaling iyon ay naalala niya kung sino siya noon, kung ano ang kaya niyang maging, at kung paano yon kinuha sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa alaala, ay marahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At sa pagkakataong ito ay mas malinaw, mas matatag. Hindi na ako ang taong iyon. Tahimik niyang sabi. At sa likod ng simpleng pangungusap na iyon ay may isang buong kwento ng pagkawala, sakit at pagbabago. Hindi na nagsalita si Shen Zihao, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng hindi nasabing salita. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na kahit gaano niya kagustong ibalik ang nakaraan, hindi na ito posible. At sa pagitan nila ay may isang puwang na hindi na kayang punan ng kahit anong paliwanag. "Halika na," marahang sabi ni Shenyu kay Yue. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-atubili, dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak nito at sumabay sa paglakad, iniwan ang isang bahagi ng kanyang nakaraan sa likod. Hindi dahil gusto niya,
kundi dahil kailangan. At habang lumalayo sila, ay hindi niya maiwasang maramdaman ang halo-halong emosyon, lungkot, gaan, at isang tahimik na takot sa kung ano pa ang darating. Sa loob ng kanyang isip, may isang tanong na unti-unting nabubuo. Isang tanong na hindi niya pa kayang itanong, ngunit hindi rin niya kayang takasan. Kung ang pinili niyang landas ay magdadala sa kanya sa tunay na kalayaan o sa isang panibagong uri ng pagkakulong. At sa tabi niya, si Shenyu ay tahimik lamang, ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay may isang bagay na unti-unting nagbabago. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa nila, mas lumalalim ang kanyang desisyon at mas nagiging malinaw na ang babaeng nasa tabi niya ay hindi na lamang isang pagpili, kundi isang bahagi ng buhay na hindi na niya kayang bitawan. Ang gabi ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat, mas tahimik, at mas puno ng hindi nasasabing tensyon. Habang si Chao Yueyue ay nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko habang pinagmamasdan ng sahig na parang doon niya hinahanap ang mga sagot na matagal nang umiiwas sa kanya. At sa likod ng kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ni Shen Zihao, ang mga alaala ng kanyang nakaraan, at higit sa lahat, ang gabing hindi niya maalala, ngunit patuloy na humahabol sa kanya na parang isang anino na hindi niya matakasan. Sa pintuan, tahimik na nakatayo si Shenyu. Hindi agad lumalapit, hindi agad nagsasalita. Dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang bagay na matagal na niyang piniling itago. At habang pinagmamasdan niya si Yueyue, nakita niya ang bahagyang pagyuko ng balikat nito. Ang katahimikan na hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pagod. At sa sandaling iyon ay may isang bagay sa loob niya na hindi na kayang maghintay pa. Ano ang iniisip mo? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa dati, mas personal, at sa simpleng tanong na iyon ay bahagyang napataas ang ulo ni Yueyue. Ngunit hindi siya agad tumingin dito, bagkus ay nanatiling nakatingin sa sahig habang dahan-dahang sumagot. Kung ano ang nangyari noong gabing iyon, at sa sandaling iyon ay tila mas lalong bumigat ang hangin sa pagitan nila. Dahil ang tanong na iyon ay matagal nang nasa pagitan nila, ngunit ngayon lamang tuluyang lumabas. Tahimik si Shenyu, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, kundi paghahanap ng tamang sandali. At sa loob ng ilang segundo ay tila tumigil ang oras, hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. At sa sandaling huminto siya sa harap ni Yueyue, ay marahan niyang sinabi, "Ako iyon." Walang paligoy, walang pag-iwas. At sa simpleng pag-amin na iyon, ay tila may isang bagay na nabasag sa loob ng silid. Dahan-dahang napatingin si Yueyue sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi agad nag-react. Parang hindi pa niya lubos na naintindihan ang narinig, ngunit sa paglipas ng ilang segundo, ay unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa. At pagkatapos ay sa isang tahimik na sakit na hindi niya kayang itago. "Ikaw," mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Ang tanong ay lumabas ng walang babala. At sa pagkakataong ito ay tumingin siya ng diretso kay Shenyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, sakit, pagkadismaya, at isang uri ng pakiramdam na parang siya ay nilinlang kahit hindi niya maintindihan kung paano. At sa sandaling iyon ay hindi agad sumagot si Shenyu dahil alam niyang kahit anong paliwanag ang ibigay niya ay hindi mabubura ang pakiramdam na iyon. "Sasabihin ko sana," sagot niya sa wakas. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig tulad ng dati. "Pero gusto kitang bigyan ng oras." At sa simpleng paliwanag na yon ay bahagyang napatawa si Yueyue. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa ironya ng sitwasyon. "Oras?" ulit niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. "Panahon para sa ano? Para mas lalo akong magtiwala sa'yo bago ko malaman ang totoo?"
Hindi agad sumagot si Shenyu, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi kundi pagtanggap sa galit nito. At sa sandaling iyon ay tumayo si Yueyue. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang postura ay mas matatag kaysa dati. Akala ko. Nagsimula siya, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubos na naiintindihan. Akala ko pinili mo ako. Sa wakas ay nasabi niya. Ang kanyang boses ay mas tahimik ngayon, ngunit mas masakit. Pero ngayon parang huminto siya, pinipigilan ang sarili. Bago muling nagsalita, parang wala akong pinili. At sa sandaling iyon ay tila may isang bagay na bumigat sa dibdib ni Shenyu. Hindi dahil hindi niya ito naisip, kundi dahil sa unang pagkakataon ay narinig niya ito mula sa kanya. Hindi kita niloko, mahina ngunit matatag niyang sagot, at sa pagkakataong iyon ay lumapit siya ng isang hakbang, hindi upang pilitin, kundi upang ipakita na hindi siya umatras. Pinili kita. At sa likod ng simpleng pangungusap na iyon ay may bigat na hindi niya kailanman ipinakita sa iba. Ngunit umiling si Yueyue, ang kanyang mga mata ay bahagyang umiwas. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Sabi niya. At sa sandaling iyon ay umatras siya ng isang hakbang. Lumilikha ng distansya sa pagitan nila na hindi pisikal kundi emosyonal. Isang puwang na hindi madaling punan. Kaya huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang sarili. Kailangan kong umalis. Ang mga salitang iyon ay bumagsak ng mabigat sa hangin. At sa pagkakataong ito ay si Shenyu ang hindi agad nakagalaw. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang kahit pigilan niya ito ay hindi ito ang solusyon. At sa sandaling iyon ay tahimik lamang niyang pinanood si Yueyue habang dahan-dahan itong lumalakad palayo. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa dapat, ngunit hindi ito tumigil. Sa pintuan, sandali siyang huminto, hindi lumingon, ngunit malinaw na may gusto pa siyang sabihin. Ngunit sa huli ay pinili niyang manahimik at sa isang tahimik na galaw ay binuksan niya ang pinto at tuluyang lumabas. Iniwan ang silid na puno ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. At sa gitna ng katahimikan na yon, si Shenyu ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakakuyom. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam na bihira niyang maranasan. Ang pagkawala ng kontrol sa isang bagay na mahalaga. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang desisyong ginawa niya, ang lihim na itinago niya, ay may kapalit na hindi niya inaasahan. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano ito aayusin. Ang gabi sa lungsod ay tila mas malamig kaysa dati habang naglalakad si Chao Yueyue sa kalsada na walang malinaw na direksyon. Ang ilaw ng mga poste ay dumadaan sa kanyang mukha na parang paulit-ulit na eksena ng isang pelikulang hindi matapos-tapos. At sa bawat hakbang ay mas lumalalim ang katahimikan sa loob niya. Hindi na galit, hindi na luha, kundi isang uri ng pagkapagod na dahan-dahang kumakain sa natitira niyang lakas. At sa sandaling iyon ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring bumalik. Hindi pa, hindi habang ang lahat ay masyadong sariwa, masyadong magulo, masyadong masakit. Sa kabilang banda sa loob ng villa, si Shenyu ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang silid ay tila mas malaki, mas walang laman. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kontrolado. Isang katahimikan na hindi niya kayang punan ng trabaho, ng desisyon o ng lohika. At habang pinagmamasdan niya ang pintuang pinagdaanan ni Yueyue ay may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Kung kailan niya huling naramdaman ang ganitong uri ng kawalan at kung bakit ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya. Ngunit ang gabi ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-isip ng matagal dahil sa kabilang panig ng lungsod ay may isang kaganapan na unti-unting naghahanda ng mas malaking pagbabagong darating. Isang marangyang handaan, puno ng mga ilaw, musika at mga taong may kapangyarihan kung saan ang pangalan ng pamilya Koy
ay binabanggit ng may paggalang at paghanga. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang balitang unti-unting kumakalat. Isang balita tungkol sa tunay na anak ng pamilya na matagal nang nawala at ngayon ay babalik upang kunin ang kanyang lugar. At sa isang tahimik na silid sa isang maliit na hotel, nakaupo si Yue sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang lumang kwaderno na hawak niya. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay na tila nagmula sa isang mas inosenteng panahon, at habang dahan-dahan niyang binubuksan ito, ay unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang mga pangarap niya, ang mga plano niya, ang mga taong naniwala sa kanya, at sa bawat pahina ay tila nakikita niya ang isang bersyon ng sarili niya na matagal nang nawala, ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Ganito ba talaga ako noon? Mahina niyang bulong, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang kakaibang sakit. Hindi dahil sa nawala ang lahat, kundi dahil ngayon niya lamang lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. At habang nakatitig siya sa mga salitang isinulat ng sarili niyang kamay, ay unti-unting bumabalik ang isang bagay na matagal niyang nakalimutan, ang lakas ng loob na maniwala sa sarili. Sa kabilang banda, si Shenyu ay nakatayo sa balkonahe ng villa. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang alisin ang bigat sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon ay gumawa siya ng isang desisyon. Hindi tulad ng dati na batay sa lohika o pakinabang, kundi batay sa isang bagay na mas simple. Ang katotohanang ayaw niyang mawala, si Yue. At kahit hindi niya alam kung paano, alam niyang kailangan niyang ayusin ang lahat. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa babaeng pinili niyang mahalin, kahit hindi niya agad inamin. At habang ang lungsod ay patuloy na umiikot, habang ang mga tao ay naghahanda para sa isang handaan na maglalantad ng katotohanan, si Yue ay unti-unting tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati na puno ng pag-aalinlangan, kundi may bagong linaw, isang uri ng katahimikan na nagmumula sa loob. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang lahat ng nangyari, ang sakit, ang pagkakanulo, ang pagkawala, ay hindi ang katapusan, kundi simula ng isang bagay na siya mismo ang pipili kung paano haharapin. At sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot, hindi na siya tatakbo. Sa halip, babalik siya, hindi bilang ang babaeng iniwan, kundi bilang ang babaeng handang kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Ang gabi ng handaan ay nagliwanag na parang isang eksenang maingat na inayos para sa isang engrandeng pagtatapos. Ang mga ilaw ay kumikislap sa bawat sulok ng bulwagan. Ang musika ay marahan, ngunit puno ng pahiwatig ng karangyaan. At ang mga taong naroon ay nakasuot ng mga nangiting hindi laging totoo. Bawat isa ay may sariling dahilan kung bakit sila naroon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay iisa lamang ang sentro ng atensyon. Ang pagbabalik ng tunay na anak ng pamilya, kuy isang balitang matagal nang inaabangan at ngayon ay handa nang ihayag sa harap ng lahat. Sa labas ng bulwagan, huminto ang isang kotse at sa sandaling bumukas ang pinto ay dahan-dahang bumaba si Chao Yue, suot ang isang damit na kumikislap sa ilalim ng ilaw na parang bituin sa gitna ng gabi. At sa sandaling iyon ay tila huminto ang hangin sa paligid, hindi dahil sa kanyang kasuotan, kundi dahil sa paraan ng kanyang paglalakad. Hindi na tulad ng dati na puno ng pag-aatubili, kundi may katahimikan at kumpiyansa na nagmumula sa loob. Isang presensya na hindi na humihingi ng pahintulot upang makita. At habang siya ay papasok sa bulwagan, ay unti-unting napapalingon ang mga tao. Ang mga bulong ay nagsisimula, ang mga mata ay nagiging mausisa, at sa bawat hakbang ay tila mas nagiging malinaw na ang babaeng ito ay hindi na ang dating kilala nila. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakatayo si Shenyu. Ang kanyang mga mata ay agad nakahanap sa kanya sa gitna ng maraming tao. At sa sandaling iyon ay tila nawawala ang lahat ng ingay, ang lahat ng liwanag, at ang natitira lamang ay ang babaeng lumalapit. Ang babaeng iniwan niya, ngunit hindi niya nakalimutan. At sa loob ng kanyang dibdib ay may isang tahimik,
ngunit matatag na desisyon na sa pagkakataong ito, hindi na niya ito hahayaan pang lumayo muli. Sa gitna ng bulwagan, nagsimulang magsalita ang mga magulang ng pamilya ko'y. Ang kanilang mga salita ay puno ng emosyon at pagmamataas habang ipinapakilala ang kanilang anak na matagal nang nawala. At sa sandaling iyon ay may isang tensyon na unti-unting kumakalat dahil hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan, lalo na ang mga taong nakinabang sa kasinungalingan. At bago pa man tuluyang matapos ang kanilang pagpapakilala ay may isang boses na sumingit, puno ng pagtanggi, puno ng desperasyon. Si Chao Shanshan na pilit kinukuha ang atensyon, pilit pinipigilan ang pagguho ng mundong matagal niyang inangkin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Yueyue, bagkus ay dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay diretsyo, ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit malinaw, at sa bawat salitang kanyang binigkas ay tila unti-unting nababasag ang mga kasinungalingang matagal nang itinayo. Ang katotohanan ay lumalabas, hindi bilang sigaw, kundi bilang isang bagay na hindi na kayang itago. At sa harap ng lahat ay napatunayan ang kanyang tunay na pagkatao, hindi lamang bilang anak ng pamilya ko'y, kundi bilang isang taong lumaban, nagtiis at bumalik upang kunin ang nararapat sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Ang mga taong dati tumingin sa kanya nang may paghusga ay napilitang tumahimik. Ang mga taong umapi sa kanya ay nawalan ng lakas. At ang mundo na minsan ay nagsara ng pinto sa kanya ay ngayon ay kusang bumubukas. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na iyon ay may isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na tahimik, ngunit totoo. Ang sarili niyang tinig, ang sarili niyang pagpili, at ang lakas na hindi na niya kailangang patunayan sa kahit kanino. At sa sandaling iyon, lumapit si Shen Yu, hindi bilang isang taong may kapangyarihan, kundi bilang isang lalaking piniling manatili. At sa harap ng lahat, ay sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim, na hindi niya siya pinili dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa kanya mismo, sa paraan ng kanyang paglaban, sa lakas na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit hindi niya kayang kalimutan. At sa bawat salita ay tila unti-unting nawawala ang distansya na minsan nilang pinagdaraanan. Tahimik na nakinig si Yueyue, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng pag-unawa. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang sakit na naranasan niya, ang pagkakanulong hindi niya pinili, ang gabing hindi niya maalala, at ang lalaking nasa harap niya ngayon. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang kwento na hindi perpekto, ngunit totoo. At sa loob ng katotohanan iyon ay may isang bagay na unti-unting lumalalim. Hindi ko makakalimutan, mahina niyang sabi, hindi bilang paninisi kundi bilang katotohanan. At sa sandaling iyon ay tumingin siya kay Shen Yu, diretsyo, walang takot. Pero pwede kong piliin kung ano ang gagawin ko ngayon. At sa simpleng pangungusap na iyon ay tila may isang bagay na tuluyang nagbago. Hindi lamang sa pagitan nila, kundi sa loob niya mismo. At sa gitna ng ilaw, ng ingay, ng mga matang nakatingin, pinili niya, hindi ang nakaraan, hindi ang sakit, kundi ang posibilidad. At sa pagkakataong yon, hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas, kundi ang babaeng kayang pumili kung sino ang papasukin sa kanyang mundo. At habang magkatabi silang nakatayo, hindi bilang perpektong mag-asawa, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan, ngunit handang magsimula muli. Ang lungsod sa labas ay patuloy na kumikislap, parang tahimik na saksi sa isang kwento na hindi nagsimula sa pag-ibig, ngunit marahil, sa paglipas ng panahon, ay doon din patungo.